Magandang umaga mga kaibigan, kababayan, kapatid ko po dito sa Malaysia, dito po sa Sabah. And of course, ang mga overseas Filipino workers natin mo, mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga Filipinos natin dyan po sa mga kapatid, kababayan, kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. Kumusta kayo? Magandang araw, better morning to all of you. And today is November 29 po. No? And mayroon tayong mga balita dito po. And I'm going to focus as what I mentioned in my earlier blogging na focus tayo po tungkol ang statement made by DTI, Department of Trade and Industry dyan po sa Pilipinas, na ang 500 pesos daw, no? 500 pesos daw, pwede na para sa Noche Buena natin na next month. So, wag natin kalimutan na sa Lunes, no? Sa Lunes, we are going to start ang brand new month, ang December, which signals the start of, or it is already the month of Pasko. Pasko na po, no? Month of December is a merry-making month dahil po we are going to celebrate, or we will be celebrating ang 2025 Christmas po. So maganda ba ang Pasko natin or hindi? And that will remain to be seen. No? Remain to be seen. So nagiging viral ang statement ng DTI tungkol sa 500 pesos. 500 pesos po, pwede na daw, cukup na. Kung sa malayo yon, cukup na daw po para magbili ng Noche Buena celebration natin sa December 24. Totoo ba yan o hindi? Karamihan ng mga tao, ng mga Filipinos po, not only dyan po sa Pilipinas, at saka dito din sa Malaysia, and 100% sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers, they took it as an insult. No? Sa mga Filipinos, they took it as the, sabihin natin, biggest joke sa 2025 po, na ang 500 pesos, okay na daw po para mag-celebrate ang pamilya, good for four, ang Noche Buena po, while we wait or while we welcome ang arrival of Jesus Christ po. Remember, itong Pasko is not like an ordinary celebration po, kagaya ng siguro mga anniversaries, mga, let's include, maski birthday po. This is a very, very significant event sa mga Filipinos po, and it has been a tradition. Pagdating ang Pasko, we celebrate maski paano po, we buy things to eat during this Christmas celebration. And of course, this Christmas celebration is for the children. Enjoy. This is the only month of the year wherein we try to give everything sa mga anak natin po, sa mga relatives, itong mga ninong-ninang po, no? We make it a very merry-making occasion, no? So we even invite other relatives to come to the house. Kung dito yon sa Malaysia, we call it open house po, masking paano. But dahil sa matindi na po ang mga presyo sa Pilipinas po, medyo duda na tayo po if we are going to enjoy ang Pasko natin po. Pero maski paano, we will try to enjoy po. Sa mga magnanakaw siguro, kasi ang dami, by the billions din sila nakuha, ang Pasko nila 2025 will be something that normal lang sa kanila po, which they have been celebrating for the past decades, decades na po, no? Or since 2022. 2022. So, palagay ninyo po, ang 500 pesos, ngayon ang 500, ang value ng 500 pesos po, pwede na ba tayo magbili ng ham, mag-prepare tayo spaghetti, ng salad, no? At fruit salad pa, sabi ang DTI, kayang-kaya daw yung 500 pesos po to celebrate ang Noche Buena, o to prepare ang Noche Buena ng mga Filipinos, mga Filipino families po. Grabe, no? Grabe, no? What do you think of us? No? What do you think of us? Wala na talaga kaming isip. No? We don't know how to count. We don't know
ano ang value ng pera natin, ang value ng 500 pesos. From the house, punta ka lang sa palengke po, mga tricycle, ang jeep natin po, magkano na? No? Magkano na ang cooking oil natin? Magkano na ang cooking gas natin? At saka iba-iba pang mga ingredients. Pero sabi ang DTI, no, hindi. Pwede yun po, 500 pesos. Dito sa programa natin ngayon po, I'm going to share with you. Stick with me po hanggang matapos po because I'm going to share with you different opinions, reactions coming from mga Filipinos po dyan sa Pilipinas po, no? Regarding itong issue. So, sige lang po, let's stay with this program ngayon po. So, you will be able to hear ang mga reaction kasi nag-prepare din ako ang mga video clips. No? I got it. Nagiging viral dyan po itong issue sa social media po. So, mga video clips na kuha ko sa mga vloggers, no? Ang mga concerned Filipinos po, na galit sila po. Galit na sila nga sa corruption sa Pilipinas. And nandito na naman ang isa na namang issue na mas lalo na nagalit ang mga Filipinos. Dahil they cannot believe that ang DTI, ang gobyerno natin, can come out with an announcement na kayang-kaya ang 500 pesos po to prepare ang Noche Buena natin. I will give you some video clips. Ang itong video clips, mayroon tayong nakuha dyan po sa social media na nag-prepare siya po ang sabihin natin Noche Buena po by using only less than 500 pesos or 500 pesos po. But, okay na ba yon para sa pamilya? Knowing the fact that ang mga Filipinos, when we celebrate po, especially we are a Roman Catholic country po, we really celebrate the coming of Jesus Christ, ang Savior natin po. Now, I'm going to share with you ito. But bago sa lahat, I just wanted to inform ang mga kababayan natin, mga followers natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, that today, ang Sabah, medyo busy tayo ngayon, is a public holiday, declared itong holiday dahil today is the polling day, Judgment Day, dito po sa Sabah. 73 state seats are up for grab, and nakumpisa na po ang election, ang polling exercise ng mga Malaysian Sabahans dito po sa Sabah. So later on, siguro mamayang gabi, mga alas 10 alas 9, alas 10, we will know po kung sino-sino talaga nanalo sa election. So standby lang kayo po, and I'll make sure that tayo mga Filipino dito po, you will be able to know ang result ng election today po. No? Today is November 29 and polling day na po dito sa Sabah. Okay? Let's start ang video clips natin po. I know you are very interested or eager to see ang mga video clips. Unang-una po, I'm going to share with you po ang announcement, ang explanation ng DTI, si Secretary Cristina Roque, yesterday ito po, wherein she announced po na kayang-kaya ang 500 pesos para sa Noche Buena. And dahil dyan po, maraming reaction, nagiging viral po, medyo marami-rami na silang mga clarification. But anyway, ito, nandito na po ang statement made by Secretary or DTI boss po, si Cristina Roque. Cristina Roque. Okay, sana yon. Umpisa tayo dito, si Cristina Roque. Nandito po. Let's watch and listen to this video clip po. Mother and father, na tinanong sa akin, kasya na ba po ang 500 pesos? Then I said, yes, kasya ng 500 pesos. But it depends on the number of the family members. Kasi usually, ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. So, ngayon, yung ibang family members naman po ay mother and let's say daughter or son, or father and then daughter or son.
pesos and the cheese is 56 pesos and 50 centavos. So a total of 152 pesos. Tapos kung you also want fruit salad for this, actually we made 3 options eh. But you can, of course you can make many options, no? So for this we had also fruit salad. So the fruit cocktail, which is 61 pesos and 75 centavos, and the all-purpose cream, which is 36 pesos and 50 centavos, which is a total of 98 pesos and 25 centavos. And then plus the Pinoy Pandesal of 27 pesos and 75 centavos, and this is 10 pieces. So a total of 526 pesos and 95 centavos. So dito namin siya kinuha. Ngayon, if you want a Noche Buena handa, na isa lang ang salad, meaning mamimili lang tayo, no? Macaroni salad or fruit salad, mababawasan po ito ng, dito sa macaroni salad, mababawasan siya ng 152 pesos and 45 centavos. So, we are complete. Wait, hold on. I'll get my other list. Spaghetti, macaroni salad, Pinoy Pandesal. So, ang total nito is 428 pesos and 70 centavos. Ito po siya. So, tinanggal ko dito yung fruit salad. Kasi dalawa na yung salad eh. So, baka you want isang salad lang. So, we still have around 72 pesos left. So, dito sa 72 pesos, pwede na po tayo magdagdag ng luncheon meat, which is 41 pesos, corned beef, which is 34 pesos, which is from the basic necessities and prime commodities naman. So, again, this is option number 2. Tapos dito naman sa option number 3, kung you prefer fruit salad and ayaw mo lang na macaroni salad, magiging ang total niya, so you still retain the Christmas ham, the spaghetti, the fruit salad, Pinoy Pandesal, ang total naman niya ay 374 pesos and 50 centavos. So meron kang excess na 125 pesos. So with this 125 pesos, pwede na po tayo magdagdag ng other items. Alright, yun po, narinig natin po ang explanation, clarification ni Madam DTI Cristina Roque. First thing first, I would like to ask from her, is she really a Filipina? No? Kung talagang Filipina siya, nakatira sa Philippines for since birth, then alam niya po na ang isang pamilya, when they celebrate ang Pasko po, isang pamilya po, average, hindi lang 4, kasi sabi niya, this is good for 4 only po. Ang tatay, ang nanay, 2 anak. Depende pa yan dalawang anak mo. Kung ang dalawang anak mo, mga or infant pa, or siguro at the age of 3, they eat less. Pero kung ang pamilya natin, average ng Filipino family now is around 5 to 6 or some even 8, no? Paano na po ang 500 pesos mo po? Maski magtipid na talaga tayo po, I don't think so. Ang 500 pesos is tamang-tama po para mag-prepare tayo ang sabihin natin na Noche Buena natin po. Dahil mataas na mga presyo sa Philippines. Sa Philippines po. Malaking insulto yun po sa atin, mga Filipinos po. Yun po, kung talagang Filipina siya. Or else, okay, kung Filipina siya po, siya ba itong December, maggamit siya ng 500 pesos para sa pamilya niya po. Palagay ko sa bahay niya po, with the position that she's holding, may mga mates pa siya yan po, no? And of course, magdating ang mga relatives niya po, no? So, mag-limit lang ba siya? Sabihin ba siya sa mga relatives niya, okay, wag na kayo pupunta dito, ang mga mates, mag-holiday na kayo, uwi na kayo sa pamilya ninyo, kasi kami na lang dito sa bahay, kasi ang budget is 500 pesos, sobra-sobra, or tama na ito para sa Noche Buena. Yun po.
I hope I'm wrong, but I really felt insulted. Nang-insulto talaga po itong announcement ng DTI. Hindi lang ako po at sa mga lawmakers natin sa Pilipinas and ng mga ordinaryong Pilipino po, nagalit talaga po ang statement ng DTI. Okay? Ang next video clip that I'm going to share with you po, ang reaction ni spokesperson na Claire Castro. Si Claire Castro po. And let's see anong reaction niya po tungkol dito po sa issue na 500 pesos Noche Buena. 500 pesos Noche Buena. Sana yun si Claire Castro. Claire Castro, sandali po. 104. Sandali. Let's see ang 104. Ito na siguro ito po. Let's watch and listen to this. Hold on 104. Claire Castro. Ito po. Let's watch and listen to this. Okay, walang audio. Sandali po. Ako ng 1 kilo na ha. Okay, sandali. Kasya po ba ang 500? Personal ko? Kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham, na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano bang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Kasya po ba ang 500? Personal ko? Kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham, na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano bang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Okay, yun po ang reaksyon ni Claire Castro, Undersecretary, ang spokesperson ng Malacanang po, no? Pwede na po magbili ng ham. Tawa-tawa pa siya po, no? Ibig sabihin, what you're trying to tell us is maggipit kami, no? Itong Pasko, pero kayo okay lang. Lavish ang ninyo, ang celebration ninyo. Pero ang mga Pilipino, okay, huwag na kayo, ito na lang. Tama na yan, Pasko na yan, pwede na yan. Grabe, Grabe, Okay, what I'm going to share with you, kaya nga sabi ko po, medyo mahaba kunti itong vlogging natin ngayon. Pasensya lang po, but I will advise sa inyo po to follow me hanggang matapos itong program po. Dahil I have a lot of video clips sa mga reaction ng mga tao po. Then only you will see na paano galit ang mga tao. Okay, let me share with you itong video clip. Video clip po, wherein isang chef po, prepared ang Noche Buena for worth 500 pesos. And ano ang resulta po? Ano ang resulta? Marami ba? Kaya ba yan sa celebration natin with a family of more than 5? More than 4? Let's watch and listen to this video clip po. Let's watch and listen to this video clip. Nandito po. Medyo mahaba konti. So paano? Tara, grocery muna tayo. 500 pesos na Noche Buena para ngayong Christmas 2024. So paano? Tara, grocery muna tayo. So napakita tayo ng bawang 2 piraso. Ayan, 250 per kilo, 17.50. 2 pieces. Chicken breast, 189. Mas mura pala ang kilo ngayon. 185. 111. Beef round pork. 254 ang kilo. So kuha lang tayo ng 1/4. 63.50. 63.50. Bossing. 8 pesos. Mushroom. Jolly Eats. Pieces and stem para 20 pesos lang. Fruit cocktail. 79.50. Isang can. AP cream. Angel. 45. Isang pack. Cowbell. Ebap. 30 pesos per can. Pasta. Sunshine. 39.50.
500 grams. 400 lang. Ay, 400 grams. Tomato sauce, Filipino style, manamis-namis na. Bonus, 15.75. Jelly mix, 12.50. Isang pack. Magnolia, all-purpose cream, 36.50. Pinalitan natin yung angel natin kanina kasi ang total natin nun, 501. So pinalit natin yung magnolia, 36.50 para mabawasan. Kaya na to, bayad na tayo. Ayan na, ito na yung napamili natin. Ito na yung nabili ng ating 500 pesos ngayong December 2024. Ngayon, we're gonna cook 4 dishes. For the chicken, gagawin natin siyang creamy mushroom. For the pasta, gagawa tayo ng tomato base na meat sauce. For the dessert naman, gagawa tayo ng parang cathedral using fruit cocktail, jelly, and evap. And syempre, yung ginawa din natin last year na perfect talaga for Noche Buena na budgeted, bumili tayo ng picnic ham, tapos yung syrup ng ating fruit cocktail, papakuluan lang natin siya hanggang sa maging syrup, tapos yun yung magiging sauce ng ating ham. So paano? Luto na tayo. Disclaimer lang, this is assuming na meron na tayong salt, pepper, oil, and LPG sa bahay. So first, boil muna natin yung pasta. Boil lang natin yung pasta, 8 minutes. Habang pinapakuluan natin yung pasta, prep na natin yung ating dessert. Dissolve lang muna natin sa gripo stock and jelly powder. Open na natin yung fruit cocktail. Salayin lang natin. So inasala natin juices, salo lang tayo ng konti. Para ngayon, magka-flavor yung ating jelly. And tumis siya. We need the rest kasi mamaya para dun sa ating ham. Ayan. Whisk lang natin yan until it boils. Labasan tayo ng container. Ilagay natin yung ating fruit cocktail. Spread lang natin. Bubuhos ngayon natin dito yung ating jelly mamaya. O nga pala, nakalimutan ko. Kulang tayo ng konting pineapples. Diba? This is going to be the toppings mamaya ng ating ham. Para lang may konting aesthetic, diba? Ano? Diba? Open lang natin yung ating ebap. We'll use half. So, whisk lang natin. Okay na. May lasa na. Ayun, okay na to. Pusa ngayon natin dun sa fruit cocktail. Set aside lang muna natin siya uncovered. Tapos pag medyo lumamig-lamig na, cover lang natin and pasok natin sa fridge. Okay na itong pasta. Set aside lang. Ngayon, prep lang natin yung chicken. Baliwain lang natin siya in pieces. Right size yan. Ito, yes. So, season lang natin yung chicken with salt and pepper. Ngayon, pan-fry na natin yung chicken. Pan-fry lang natin yan. Couple of minutes. On each side. Iwain na natin yung dalawa nating garlic. Grabe, 17 pesos, dalawang garlic. Okay na itong chicken. Flip muna natin. Chop lang natin. Pino. Okay na itong chicken. Set aside lang natin para hindi siya ma-overcook. Same pan. Tayo na tayo ng garlic. And open na natin mushroom. Stay na natin mushroom. Lagyan lang natin konting gripo stock. Ang palasa. Lagyan na natin yung natirang ebap. Season lang natin. Salt and pepper. Simmer lang natin to. Low heat. Para hindi mag-break yung ebap. Para na mag-concentrate ng konti yung flavor niya. At saka natin lalagyan ng cream. Ayan, yung isa pang garlic. Chop na rin natin siya. Satay na natin yung garlic. Then, kunin na natin yung ground pork. Halo na natin. Satay lang natin yan. Give it 2-3 minutes. Satay lang natin na maigi para mas lalong maging flavorful siya. Okay na yung ating cathedral. Over na natin. And pasok na natin sa fridge. Okay na itong pork natin. Lagyan na natin ng tomato sauce. Filipino style siya, kaya manamis-namis na. Yan yung gusto ng mga chikitings eh. Ako naman ayoko. Season lang natin, salt and pepper. Haluin lang natin. And simmer natin siya, low heat, at 10 minutes. Balikan natin yan. And
balik na tayo dito sa ating cream. Balik na ulit natin yung chicken. Para kayo humalo yung flavors ng chicken and ma-thoroughly cook siya. Okay, juices. Lagay natin. So ayan, low heat lang to. Simmer lang din natin. Give it another 5-7 minutes. Okay na itong meat sauce natin. Set aside lang muna natin siya. Labasan tayo ng separate pan. Then, lagay na natin yung fruit cocktail juice. Ano ngayon? Maging syrup na. Pakuluan lang natin yan hanggang sa mag-concentrate. Balikan natin. Ito naman sa chicken. So, natin yung cream. Then, lagay na natin. Mga gilid-gilid. Ayan. Mix na lang natin. Ayan. Okay na itong chicken natin. Set aside lang natin siya. Ngayon, buhayin na natin yung ham. By twos. So, syrup natin. Continuous lang yung pakulo. Na-reduce na sa in half. So, tuloy lang natin yung pakulo. Okay na to. Tayo na natin. Ngayon yung ating ham. Diretso hiwa na natin. Triangle. Then, diretso plato. So, meron pa isang piraso. Pantapin sa atin yan sa chicken mamaya. Lagay na natin yung syrup. Pusang natin all over. Then, garnish lang natin ng pineapples. Lagay lang natin sa ibabaw. Ayan na. Dish number 1, braised ham. Next, plate natin yung chicken. And pusang natin yung sauce. Garnish lang natin yung ham. Ito optional lang. Para lang maganda-ganda tingnan sa video. Lagyan lang natin ng parsley. Dish number 2, creamy chicken and mushroom. Roll nyo lang natin, pasta. Parang may size yung tsura. Ayan, lagay na natin yung meat sauce. Once again, para lang pampaganda ng video, lagyan na natin ng parsley. O nga pala, may natira pa tayong konting pasta. Pwede rin natin siyang ihalo doon sa white sauce. So, dish number 3, spaghetti and meat sauce. Ayan, for the dessert, kulang tayo ng plate. Tapos kunin natin yung katedral dun sa ating fridge. So, buka-buka lang natin. Dasal. Yeah. Dish number 4, ito na yung ating katedral. Ayan na. Ito na yung nagawa nating Noche Buena sa halagang 500 pesos. So, paano? Kayo nang bahala. Estimate ko 4, stretch hanggang 5. Diba? Kayo nang bahala kung pagkakasya nyo. Medyo malang bilihin ngayon eh. Pero at least, diba? Nagawa pa rin natin na matawid natin yung Noche Buena sa halagang 500 lang. So, paano guys? Merry Christmas! 500. Yun po. Yun ang Noche Buena po with 500. Oh, kaya pala, no? But ang question dyan po, kayang-kaya ba yan sa isang pamilya? Ha? Sabi ni DTI, only good for 4. Must be good for 4. Ha? 4 people lang yan po. I don't know kung mabusog ka dyan po. No? What they're trying to do is, we want to show na kaya po. But kaya, no? Wala pa ngayon ang pamasahe papunta sa SM ka, ang tricycle mo and all this thing, cooking oil. Ha? Yun po. Kaya nga, sabi mga Pilipino, and me also, I agree, insulto ito po. Kayo ba dyan sa posisyon? You try to do this sa December 24. Masaya ba kayo? Will you be happy with this suggestion ninyo po? 500 pesos, Noche Buena? I don't know. Ha? Kung talagang Filipino ka, I don't know. Ha? If you will believe on this thing po, hindi ko na alam po kung ano pa ang totoo po. Ha? Kung ano pa ang totoo. Anyway, mayroon pa rin another video I'm going to share with you po, no? Yung kanina si Chef Marky yan po, dyan po sa Manila, is also a known chef sa Pilipinas po. Now, let me share you another video clip po. Ha? Wherein vlogger ito. Vlogger ito po. Vlogger ito. Let's see po anong reaction nila tungkol sa 500 pesos Noche Buena. Watch and listen to this. Pinaka-the best. Tatambling. Tingnan mo yung post ng ABS-CBN News ha. Iginiit
ng DTI na kasya ang 500 pesos para sa budget pang Noche Buena. Ano ang saloobin mo sa pahayag ng DTI na kasya ang 500 para sa Noche Buena? Kasya naman eh. Sobra pa nga yun eh. Yung panahon ng mga Kastila. Kaso hindi ito panahon ng mga Kastila. Ngayon daw, ngayon sa panahon na to, kasya yung 500 pesos pang Noche Buena. Tama ba sila? Malamang. Subukan natin kung kasya talaga yung 500. Ano mabibili mo dun sa 500 pesos ha? Mag-Noche Buena na tayo ngayon. Ang bibili dyan. Huwag ka na mag-ano. Basta kasya daw. Kukontra ka pa, 500 din ha. Kukontra ka pa, mga eksperto kuno na ang nagsalita nito ha. Sa DTI na kasya yung 500. Sige na, umalis ka pa. Gawa mo ng paraan yun, wala akong pakialam. Kasi pagkasyahin mo yan, pag Noche Buena ha? Oo. Baka umiscore kang animal ka. Asan na yung Noche Buena natin? Totoo naman pala, ang talagang 500, marami akong nabili. At take note ha, 20 pesos lang ang nagastos ko. Meron tayong fruit salad, spaghetti, sarap yan. Yung paborito mo, lobster. May hamba, masarap na imported yan. Sweet and spicy pa yan. Sweet and spicy. Meron pang sweet and sour. Ano yan? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Oh. Fried chicken, my favorite. Fried chicken ba yan? Lechon manok yan. Ganun na, dali na. King crab. Ayan, ang mahal yan. Ang ina mo. At ito ang pinaka-the best. Tatambling ka talaga dito. One whole John baboy. Di ba? 30 lang yan lahat. May sukli pa yung 500. Baka gusto nila. Bigay ko sa kanila yung sukli. Para sa'yo nakakaloko. Paano ka nakasukli? Puro drawing to. Diba? Ganyan kababa ang tingin nila sa sambayanan. Pinagloloko tayo. Ginagago tayo 500. Pero tignan mo yan sila. Maniwala ka bang sila? Gagastos sila sa 500? Hindi. Bonggang-bongga yung mga yan. Pero sige, tignan natin. Tignan baka naman totoo yung kanila pag-aaral. Kasi siyempre mga eksperto yung mga yan kuno eh. Yung 500 dyan, gawan mo ng paraan na may pang Noche Buena tayo ngayon. Ha? Dali, gawan mo ng paraan doon yung 500. Ikaw na bahala dumiskarte dyan. Basta pang Noche Buena 500 ha? Ang dami niya na. Ano mga nabili mo sa 500? Lahat na nabili ko ha. Uy. Totoo ba nasabi ka na? DTI? Ano mo nabili? 500 lang lahat. Ito ka ba? Uy. Marami ka na mabibili sa 500 kapag kasama mo ng nakaw. Hindi naman Yun po, no? Isang vlogger po dyan po sa social media, and ito po ay I'm sharing with you po. Marami pa tayong mga video clip, that's why stay with me. Ha? Pasensya lang po, medyo mahaba konti ito po, but I just want to show to you po na kung paano ang mga Filipino nag-react sa statement ni DTI tungkol sa 500 pesos. Alright, tingnan pa natin po itong alam mo, mga Ilonggo, I'm sorry, ha? I'm sorry, ha? But nandito ito po sa social media, no? Ito mga Ilonggo, they are known also, puri po dyan sila po, no? Kung anong magpasok sa pera sa kanila po, mahirap maglabas. Mahirap maglabas po. So, mayroon ako isang clip dito, video clip po, tungkol sa reaction ng mga Ilonggo git, na? Ilonggo git. And let me share with you ito po. Hold on, ha? Sandali. Guro kay Gu sila, guro ka. Sino na nagambal nga kay Gu ang 500 pesos sa Noche Buena naman? Sino na yung alingangan eh? Ano ang preparan mo sa 500 pesos kung may pamilya ka? Ha? Ang balya kay Gu na ko sa apat. Sa nanay, sa tatay, kagduwa ka bata. Kung ang nanay, guro kang tatay, kadayat pwede. Kagutang bata, 1 year old, guro kay Gu sila, guro ka apat eh. Spaghetti na nakulong kang salad ang mga Gu sa 500. Tapos, nagtugang pa sa may ham
naman mo karon. Kaya namin nga ni Guro, mga 1980s pa ni Guro. Oo, sang gamay ko, pwede Guro, 500, Guro kay ko, nasa ako nyaman. Pero pamalood na ka, oy, kaga 2025 na sa mong, ikaw ha, imo ka video ha, nga paiguon mo ang 500, sa apat ka mo. Ang naghambal, sinipaiguon mo dapat. So kung walo ka mo, dapat 1,000 lang ang inyong budget. Ha? Dito ka bakal sa babis kung gusto mo paiguon ang 500 mo sa apat ka mo. Pero seriously, no? No? Sinong nainto, yun naman? Yun po ang reaksyon ng isang Ilonggo. Mayroon pa isa pa. Galing sa Iloilo ito po. Mayroon pa. Sana yun. Galing sa Iloilo. Mayroon pa isa. Mayroon pa isa po. Sandali ha. Sounds funny, pero wala na tayong magawa po. Totoo naman ito po. Lahat ng lumabas sa social media, ang mga reaksyon ng mga tao po. Nandito, mayroon pa tayo isa. 134 po. Ito si vlogger Toto. Nandito po. Hold on ha. Or then up to one. Alam nyo, dami ko ng problema sa buhay. Dumagdag pa itong 500 pesos kasya no, para sa Noche Buena ng mga Pinoy. Good for four. Mother, father, and two children. Na ano ka mo? 500 pesos, good for four. Macaroni, spaghetti, kag ham. Ano ka spaghetti na? Pasta kag papaket siya? Wala man lang sa mga hotdog na ano ginagmay. Napota, isali mo pa ang macaroni sa 500? Good for four? Anyan mo ang mga pasta sa macaroni sa lagon mo? Ginalagan na, may papatika pa na. Alam nga naman nagkain ka ng macaroni na wala pa lang sa nalata ni Coco kag pa-fruits na. Diyos ko, 500? May paham pa? Napota, bakit ganyan ang 500 mo? Sige, pilit lang pinakasya ang 500 sa ham, spaghetti, macaroni. Pero wala lasa na ha? Bakit ganyan ang isold mo sa 500? Ano tingin mo sa mga Pinoy, mga Amerikan? Iha, macaroni, spaghetti mo sa Noche Buena? Walang isang pa, adobo na. Diba? Noche Buena, 3 kabilo. Wala man lang sa, ano na tubig-tubig lang? Wala sa mga pakok na patig-up pa man? Diba? Kahit anong pilit natin, hindi talaga kasya ang 500 sa good for four, macaroni, spaghetti, kag ham. Pamasahe mo muna pamalingki. Magabihan ka. O, pamasahe na sa tricycle ko magabihan ka 200 baya pesos. Alright, yun po. Nakakatuwa, but totoo din yun po. Di ba? Nakakatuwa, but it's true. Reality, no? Hindi lang for the sake of making the announcement, hindi naman totoo. Kaya nga ang mga Filipino po, we feel insulted. We feel insulted. Itong announcement ng DTI. Okay, mayroon tayo isang clip dito po kay Dr. Rex Magalintal. Makalintal. Alright, let's watch and listen to this po. And kayo na bahala po, no? Kayo na bahala to react. To react. 137. 1.37. Sana yun 1.37. 1.37. Tingnan natin po. 1.37. Sana yun. Hold on ha. Sandali po. 137. Nandito. Let's watch and listen to this. Piso daw eh. Pero honestly, piso daw eh, sapat na sa Noche Buena. Sandali. Piso daw eh, sapat na sa Noche Buena. Pero honestly, medyo out of touch sa realidad ito. Pwede siguro kung dalawa lang kayo, tipid-tipid version, pero para sa karaniwang pamilyang Pilipino at ang average household size natin sa Pilipinas ay around 4 to 5 members, paano kakasya ang 500? Samantalang ang mahal-mahal ng bilihin ngayon, bawat linggo halos may price increase. Tapos yung nasa Pinas, gustong mag-tax ng mag-tax, tax ng pagkain, tax ng kuryente, tax ng gasolina, lahat na lamang ng tax pati hangin itatax yata sa atin. Tapos sasabihin nila 500 pesos pang Noche Buena na. Medyo hindi ata ito pasok sa realidad ng buhay. Ngayon, kung tipid na Noche Buena sinasabi, pwede sigurong maliit na ham, isang pack ng spaghetti at konting salad, pero hindi magandang kalidad. Pero sa totoong Noche Buena na kasanayan ng Pilipino, yung may ham, may spaghetti, may salad, may kono pa, at ilang klase ng ulam, hindi sasapat yan. Kulang na kulang yung sinasabi nila. Ako, magtatanong
lang din po sana ako. Ganyan din ba ang ihahanda ng mga congressman natin at mga opisyalis natin? Sila ba pagkakasyahin nila yung 500 pesos para sa Noche Buena? O baka habang tayo nagtitipid sa suggestion nila, sila nagpa-fine dining? Alam niyo mga babayan, huwag tayo magpabulag. Baka diversion lamang itong issue na ito. Huwag makalimot na marami pa rin po sa ating mga kababayan ang naghihikahos sa kalusugan dahil sa korupsyon. Never forget. Ayun lamang po. Kayo, anong thoughts nyo sa sinasabi ng mga to? Gusto ko. Alright, ayun po. No? Another reaction. Okay, tuloy natin. Tuloy natin na ano pa, mga ibang sabihin natin reaction ng mga tao po. No? Ng mga tao. Let's watch and listen to this. Usapan natin. Hold on, ha? Ito din, isa pa rin. Hold on. Okay, sana. Nadiretsuhan ng mga katropa. May chika ako sa inyo. Tuwing papalapit na nga ang Pasko, hindi talaga mawawala ang mga tanong na yan. Kaya pa ba ang 500 pesos ang Noche Buena for today? At recently, ang DTI, kampante raw sila, sapat daw ang 500 piso para makabili ng Noche Buena. Pero teka lang tayong mga Pilipino, hindi naman tayo basta-basta naniniwala kapag hindi tugma sa reality, di ba? Kaya ngayon, pag-usapan natin na diretsuhan na walang paligoy-ligoy. Unang-una, Pasko to, hindi ito ordinaryong hapunan. Ang Noche Buena para sa atin, simbolo ng pagsasama, pagmamahalan, at paghahati-hati ng kaunting biyaya. Hindi ito simpleng pagkain, tradisyon ito. Kaya kapag may nagsabi sa atin, 500 lang sapat na, mapapataas talaga ikaw ng kilay. Bakit? Kasi tayo mismo namimili sa palengke, sa grocery, sa tindahan. Alam natin kung magkano ang queso de bola, spaghetti, yung set na ham o kahit murang noche meat o soft drinks at kahit ensamada o tinapay. Hindi mo na nga kailangan maging accountant, isang pasok sa grocery, alam mo na, ramdam mo na mataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Kaya kapag sinasabi na 500, sapat na, ang tanong, agad ba na maniniwala mga Pilipino? Anong klaseng Noche Buena yan? Budget o survival? Doon papasok ang realidad. Oo, kaya mo mag-Noche Buena sa 500 kung sobrang tipid mo. Kung pipili ka ng pinakamurang pagkain talaga. Pamili natin, para sa maraming pamilya, hindi na yung kalidad ng Noche Buena na nakasanayan natin. Hindi na yun yung masaya, may laman, may handang ikagalak ng mga bata. Pangalawa, hindi lang presyo ang problema. Sweldo, trabaho, cost of living. Sa panahon ngayon, kung minsan nga, kinakapos pa ang tao kahit pang araw-araw. Tapos sasabihin mo, sapat na yung 500 piso para sa handaan. Kalokohan. Yep, kalokohan. Yon ang reaksyon ng isang Pilipina, dyan po sa Pilipinas, regarding ang statement ng DTI. Ng DTI. Meron pa tayo dito. Ito po. Isa pa. Ito po. Secretary Roque para sa mga Pilipino. Hold on. Secretary Roque para sa mga Pilipino. 500 pesos okay na daw pang Noche Buena, sabi ni DTI Secretary Roque para sa mga Pilipino. Unang-una sa lahat, it goes to show how disconnected the Secretary is to the needs of the people. And number two, it goes to show na how uncaring they are. Na wala talaga silang pake, no? Wala talaga silang gustong itaas na standards na parang okay na sa kanila yung pwede na attitude and mentality. And that's exactly the mentality that keeps us where we are today. Na hindi tayo excellent, na hindi tayo okay. Kasi para sa gobyerno, para sa mga leaders natin, para sa DTI Secretary na to, pwede na. Okay na yung 500. Happy na siya doon. Parang it just leaves a really bad taste in the mouth. So ang take on that or a response ko to that, siguro dapat lahat ng government officials, strictly ang budget ninyo pang Noche Buena this year, 500 pesos. Bawal kayo lumagpas doon. Yun ang gamitin niyo para i-celebrate ang Pasko kasama mga pamilya nilo. At pagkatapos nun, tsaka nyo kami sabihan kung okay ba talaga yung 500 pesos. Okay? Alright, yun po. Another reaction from ordinaryong Filipino po. And tuloy natin, ito din, isa pa. Ang sabi ni Madam na taga-DTI, sa halagang 500 pesos magkakaroon tayo ng simpleng pang Noche Buena. Sa 500 pesos makakabili ka na ng ham. Pero kapag bumili ka ng ham,
baka sabihin nyo, hindi naman kailangan na mag-panghanda sa Noche Buena. Pag nasa posisyon na kayo, nasa sitwasyon na kayo na wala kayong panghanda pang Noche Buena, hindi masasabi yan. Inomotivate nyo lang yung sarili nyo, pero ang ending malungkot kayo kasi wala kayong panghanda ng Noche Buena. Ito lang po ibig sabihin ko. Hindi po cash ang 500 pesos. Sa sobrang grabing mahal ng bilihin. 500 pesos mo, ay nako. Kapag malas-malas mo pa, binigay mo pa yung 500 sa tatay mo, baka pang scatter pa yan. Salamat. Alright, may puntos din, di ba? May puntos din po, no? May puntos din. Mayroon pa tayo, isa pa dito. Ano ba ito? Ito po, tingnan natin. Ito. Yung mga height nila. Hold on, Kasya na. Hold on. Yung mga height nila. Ang 500 kasya na para sa maliit na pamilya sa darating na Noche Buena ayon sa DTI. Putang ina, ano papalagay mo sa pamilya namin? Hindi kumakain? Nagsasyabu? Putang ina kayo 500? Putang ina siguro yung pamilya na yung mga ganito kaliliit yan, oh. Ang 2.5 each yung mga height nila. Paninang yan. Yung manok nga 380 na. Putang ina isang buong lechong manok. Shoutout sa Andox. Ang mahal na manok nyo, ha. Pukinang ina yun. Di ba kayo pabuhan ng ano yan? Alright, ayun po, narinig natin. Marami talaga nagalit, no? Sa statement ng DTI. And I hope they will do something. Mayroon din isa dito po, isa. Hold on, okay. Sandali po. Yung 500 na pang Noche Buena, ito mabilis ang reaction lang Sample Sample po. Pero on a serious note, nakakalungkot sa Pilipinas ngayon. Pag-usapang pagkain. Merong mura, merong nutritious, merong masarap. Pero parang hindi sila pwedeng magkakasama. Parang kailangan mo mamili. Kung mura, noodles, gano'n, hindi siya nutritious, minsan hindi din siya syempre masarap. Kung masarap, hindi nutritious, kasi ang definition ng masarap ng iba, yung medyo matataba. Pag nutritious naman, diba, hindi na rin mura kasi mahal na ang gulay. Ano ba yan? Alright, yun po. Narinig natin ang mga reaction. Few or several reactions coming from the general public dyan po sa Pilipinas. Immediately after lumabas ang DTI na ang 500 pesos daw, kasya na yan para sa preparasyon ng Noche Buena. Tayo dito po sa Sabah. Dito po sa Kota Kinabalu. Kasya na ba yun? Kasi okay. Let's talk about the exchange rate natin dito po sa Malaysia, ang ringgit against peso. Okay, sa palagay ko, ang 500 pesos, that will be something like 40, slightly over 40 ringgit. No? 40 ringgit po. I experienced during may mga kunting-kunting celebration ako dito po sa bahay, no? Sa bahay ko po, no? Kung birthday ni Mrs., these are ordinary celebrations lang po. Hindi ito kagaya ng Pasko and New Year, no? If I want to eat salad, macaroni salad, or chicken salad or fruit salad po, isang item lang yan po, it will cost me around 30 or almost 40 ringgit po to prepare. Po. Yun, house cooking talaga, no? Hindi commercial cooking. Isa lang yan po. And these are ordinary. And that budget ko po, 30 to 40 ringgit for isang item, ang salad po, I can, kasya na yun po for at least mga 15 to 15 packs. 15 packs po. No? And then, mayroon pa kong pansit, mayroon ako. So, at least roughly around, mayroon akong, I have to prepare for a simple celebration. I have to prepare around 1 to 200 ringgit. 1 to 200 ringgit po. Yon po. Yon ang katotohanan. And now, here comes the DTI telling ang mga Filipinos na ang 500 pesos
kasya na yan po. Kasya na yan po to celebrate ang Noche Buena natin po. Sa palagay ninyo, kayong mga followers ko po, what do you think? Masaya ba kayo ang announcement ng DTI? Ganon na lang ba ang tingin nila sa atin, sa mga Pilipino? Para sa akin po, this is a very big insult. Nakita natin po ang kalukuhan ng mga government officials natin. Pag sabi natin government officials po, no? I'm sorry to say that, no? From top to bottom, ang pangalan ng presidente was mentioned already sa alleged participation sa corruption cases dyan po. Ang mga senador natin, hindi naman lahat. Ang mga congressmen natin po, elected congressmen, hindi naman lahat, but the names were mentioned. Ang mga government officials natin, top government officials natin sa gobyerno, government agencies po, involved din sila po. Ang business sectors natin po, involved din sila sa kalokohan. And dahil nagnakaw sila ng maraming pera sa mga tao po, and now here they are telling us na magtipid tayo. Magtipid tayo po. Ito na lang. Survival ba itong presyo ninyo? What you are suggesting to us to celebrate Pasko? Is it for survival or for the sake of just having something sa table natin sa eve of Christmas? Ganon na naman. Habang kayo nagnakaw ng pera ng taong bayan, masayang-masaya kayo po. Enjoy na enjoy kayo ang 2025 Christmas itong taon. So siguro hanggang dito na lang muna tayo po ang programa natin, Nick Talk the Real Talk with Nico. And I will leave it to all of you po. No? Anong reaction ninyo? How do you feel ang statement ng DTI? Ang statement ng gobyerno natin po tungkol itong problema natin. Hindi lang sa korupsyon, hindi lang sa sa ang mga presyo ng essential goods natin dyan po sa Pilipinas. Habang ang mga Filipino, overseas Filipino workers, we are doing our best, sacrificing, taking a lot of risk po, trabaho sa ibang nasyon, and we remit pera dyan po sa Pilipinas para makatulong din sa ekonomiya ng bayan natin. Look what is happening. Kaya nga, I strongly believe na something has to be done immediately dyan po sa Pilipinas. We don't want to hear another empty promises coming from the government. Sabi nila, may mga kaso na, we are going to file cases against itong mga people involved, regardless you are my relative, you are my friends, or sino ka man, holding a top position sa gobyerno po, you will be, the long arm of the law will run after you. Ganon yan po. We don't want promises po. We don't want promises. Kaya sabi ni BBM, I'm sorry to say this po, sabi niya, meron na daw ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, na they are going to recommend for the plunder case against former Speaker Martin Romualdez po. Recommendation lang niya po sa Ombudsman. We still don't know kung mag-prosper ba yung recommendation nila or hindi po. No? That is only a recommendation and walang guarantee po. Walang mga warrant of arrest po. Lahat na lang mga didis, mga maliit na isda po. Of course, nandiyan na si Saldico. Whether you like it or not, we like it or not po, Saldico is involved. But the only thing also I appreciate, sorry lang po, I appreciate also ang revelation ni Saldico po. At this, mayroong tao who is now talking. Is now talking po. And of course, ang gobyerno will always deny it. But we will leave it that way. We will see. Ang mga tao po are not blind, are not deaf. We are observing. And tingnan natin po, bukas wag natin kalimutan na mayroon naman rally, malaking rally dyan po sa Pilipinas, both sa
Luneta Park as well as dyan po sa People's Power Monument. Sana lang po itong rally to be held tomorrow po, it will be a peaceful one. Because all what we want is to voice out ang sentimento natin sa gobyerno, and we are hoping that the government will listen to our voices po. Kung if you are physically fit, please bring your warm body sa dalawang venue yan po. No? Dalawang venue. So let's all pray for the betterment of our country. So with this, Nico Fabian would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day today. Enjoy tayo po sa weekend holidays natin, Saturday and Sunday po. And huwag natin kalimutan to ask intervention from our Almighty God. Malaysia, the Philippines, Sabah, God bless us all. I'll see you in my next episode. Take care, and I love you all. Bye.